Isang magandang araw. Welcome po muli sa akin pong YouTube channel, LSTV7. Bakit nga ba napakamakapangyarihan ng pangalan at dugo ng Mesiyas? At bakit natatakot ang mga masamang espiritu? So sa Biblia makikita natin ang kahalagahan at kapangyarihan ng pangalan at dugo ng ating Panginoon. Tara, atin tuklasin ang katotohanan patungkol dito. Bahagi bilang isa ang kapangyarihan sa pangalan ng Mesiyas. Una sa lahat, ano nga ba talaga ang tunay na pangalan ng Mesiyas? Ang kilalang pangalan ng Mesiyas sa buong mundo ay ang English name na Jesus o Jesus sa Tagalog. Ngunit ang totoo, hindi talaga ito ang pangalan ng Mesiyas. Dapat natin tandaan na ang tagapagligtas nung siya'y magkatawang tao ay pinanganak sa Israel, sa isang Hebreyong babae, na ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang magulang na bigay ng isang anghel ay hindi Jesus kundi ang Hebreyong pangalan na Yahshua. Hindi ko na-explain dito sa video ito ang dahilan. Siguro sa mga susunod na video na lang. Pero sapat na namalaman natin na hindi ito ang tunay niyang pangalan. Sa Philippians chapter 2 verse 9 hanggang 11, sinabi na ibinigay ng Diyos kay Yahshua ang pangalan na higit sa lahat. Sa kanyang pangalan, dapat lumuhod ang lahat. Kapag binanggit natin ang Yahshua na may pananampalataya, may dala itong kapangyarihan. Takot ang mga demonyo, makikita natin ito sa Lucas chapter 10 verse 17. Gumagaling ang mga may sakit at nagaganap ang mga himala. Gawa chapter 3 verse 6. Mga mahalagang punto. Unang punto, ang kahulugan ng pangalang Yahshua ay ibig sabihin ay Yahweh ang nagliligtas o si Yahweh ang nagliligtas. Ang kanyang pangalan ay kanyang misyon. Makikita natin ito sa Mateo chapter 1 verse 21. Nakalagay doon, siya'y manganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahshua sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Pangalawang punto, manalangin sa kanyang pangalan. Sa Juan chapter 14 verse 13 hanggang 14. Siya ang ating koneksyon sa Diyos. Nakasulat doon at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo himingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Pangatlo, sandata sa spiritual na digmaan. Makikita natin ito sa Marcos chapter 16 verse 17. Hindi kayang labanan ng masasamang espiritu ang kanyang banal na pangalan. Sinasabi doon, at ang tandang ito ay tataglin ng mga mananampalataya na sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sila ng mga bagong wika. Bahagi bilang 2, ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Sa Pahayag chapter 12 verse 11, sinabi na ang mga mananampalataya ay nagwawagi sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Pero paano? Noong unang panahon ng tipan sa dugo ay hindi nababalo. Ang dugo ni Yahshua ang pinakamakapangyarihang tipan. Nagpapatawad ng kasalanan. Makikita natin ito sa Hebrew chapter 9 verse 22. Sumisira ng sumpa at nagbibigay sa atin ng access sa Diyos. Mga mahalagang punto. Protection. Exodus chapter 12 verse 13. Gaya ng sa Passover, sabi doon, ipahid ang kanyang dugo sa inyong buhay. Nakasulat doon, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag akin nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain sa Ehipto. Ikalawang punto, kaligtasan. Unawasak ng kanyang dugo ang mga generational curses at legal na paratang ni Satanas. Sa Hebrew chapter 2 verse 14, nakasulat doon, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga tuwid ay ang diablo. Ikatlong punto, pagkagaling. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 24. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y pinagaling. Bahagi bilang 3. Paano gamitin ang kapangyarihan ito? Hindi lang ito isang teorya. Kailangan natin itong gamitin araw-araw. Narito kung paano. Una, panalangin at deklarasyon. Halimbawa, pinapahirang ko ang sarili ko ng dugo ni Yahshua. Pinapatahimik ko ang takot,
sakit, atake sa pangalan ni Yeshua. Pangalawa, panalo sa pagsamba. Ang kantang There is Power in the Blood ay hindi lang isang awitin, ito'y sandata. Pangatlo, mamuhay sa tipan. Manatiling nagsisisi, ang kanyang dugo ay naglilinis, pero dapat tayo mamuhay ng may kabanalan. Pagwawakas. Gusto ng kaaway na kalimutan mo ang kapangyarihan binigay ng Diyos sa iyo. Pero ngayon, tumayo ka, gamitin mo ang pangalan ni Yeshua, ipahid ang kanyang dugo at panoorin na ang mga tanikal ay mababali sa buhay mo. Tandaan, magiging mabisa lang ang dugo at pangalan ng Mesiyas kung ikaw ay namumuhay ayon sa kanyang salita. Sapagkat kung hindi, maagaya lang tayo sa mga anak ni Sceva na kusang ginamit ang pangalan ng Mesiyas, ngunit ito ay hindi nagkaroon ng bisa sapagkat hindi sila nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung kayo nakakaranas ngayon ng anumang curses sa buhay mo at sa pamilya mo o anumang sakit, gamitin mo yung kapangyarihan, ang kapangyarihan ng pangalan ni Yeshua at ang kapangyarihan ng kanyang dugo.